Okay mga Lods, so pag-usapan po natin itong sinabi ni Attorney Trixie kay Sandro Marcos. Actually, hindi ko maintindihan talaga kung bakit nila iniiba pa yung storya. Kasi obviously, nangyari naman talaga yan. Meron talagang pumayag na mag-team up si Sara Duterte at saka si BBM. Hindi na natin maiiba yon. So, I'm just wondering kung ano tong mga push nila na to eh. In my opinion, I think pinapakita nila na strong leader talaga or popular leader si Digong, tapos na-predict niya na yung gagawin ni Marcos. Pero ako hindi ako naniniwala doon eh. I think at the back of their minds, they trusted Marcos. Nabibigay nila yung key positions kay doon sa mga kaalyado niya. At again, if you have followed this serye na ginagawa ko sa pagde-debunk dito sa mga DDS vloggers na to, we know na si Gloria Arroyo talaga yung naunang House Speaker. Pinatikim. Kaso hindi pinasarap. Nung pinasarap na, nagmaisog rally. These are all facts already. Undisputable facts, okay? So let's listen in. Ni BBM, kulang na lang, ipapapaya nila ako. Okay. Kwento, ha? That they didn't control. There were some things that they didn't consider kung totoo yung kwento, ha? Totoo yung kwento. I don't think na disputable yan. Unang-una, PRD was set to step down as the most popular Philippine president ever. Okay, yes, that's correct. Kaya nga sila nagpapa-endorse kay Papa Digong eh, 'di ba? So hindi na natin pagdedebatihan 'yon. So it makes sense na i-leverage ni Digong yung popularity niya versus kila Marcos. Ito yung presyo ng popularity niya. Gets nyo? Like for example, if you have a strong hand and yung strong hand na yon may time limit lang, of course you will play the hand, 'di ba? I believe pumayag sila may deal na nangyari na hindi natupad lahat ng gusto ng Duterte camp. Isa diyan yung pagiging House Speaker. I think doon nagsimula yan eh. Kung titignan nyo. So talagang pumayag eh. Kasi kung hindi pumayag, eto lang kung hindi pumayag, bakit kakampi niya si Sara Duterte? Ibig sabihin may kasunduan. Ano ba naman yan? Uniteam nga. Di ba? Tuloy. And BBM was running in a national election. Correct. After having previously lost. Talo siya kay Lenny. Pero tingnan niyo yung framing niya rito Talo. Well, ganun talaga. Sa election may nananalo, may natatalo. Okay? Tuloy. The last one. They weren't exactly negotiating from a position of power. Yes, correct. Kaya nga in-overplay ni Duterte yung hand eh, 'di ba? Ang problema kasi sa argument ni Attorney Trixie, she's making the case for me, okay? Hindi ko na kailangan mag-isip pa. Yes, correct. Kaya nga yun yung presyo ni Digong eh, kasi alam niya na mahina yung posisyon hindi naman mahina, pero vulnerable yung posisyon ni BBM during that time. Meaning to say, it could go either way. Kung baka manalo si Lenny, baka manalo si Sara Duterte if naging three-way race siya. Gets nyo? Yung uncertainty kasi yung inaalis ni BBM rito. That's why he made a deal with the Dutertes. Kaso, the Dutertes wants everything eh. Along the line, hindi tumupad ang BBM or hindi nila binigay lahat ng gusto ng mga Duterte. And instead of, parang, sige, hindi namin maibibigay yan. Okay? Pero mabibigay namin sa inyo to. 'Di ba? Alam niyo ba itong si Trixie Cruz, 'di ba to dati ni BBM, tao to ni BBM dati. 'Di ba defender ni BBM dati 'yan? Bakit bigla siyang lumipat sa mga Duterte? 'Di ba? Kasi mga tao talaga sila ni Digong, yung mga 'yan, 'di ba? Naalala ko dati lagi niyang hinaharbas yung martial law. Ano nangyari? Tandaan nyo, kung merong dapat sisihin kung bakit nakaupo ngayon si BBM, kayo 'yon. Okay? And hindi lang yun. Kasi kung oo nga, di ba? Talaga naman, sila naman talaga yung dapat sisihin kung bakit nakaupo ngayon si BBM di ba? Hindi naman yung mga kakampings We never voted for BBM. Pero we are tolerable or we are we can
kumbaga hahayaan na naming matapos to. So pagdating ng 2028, doon na lang kami boboto ulit ng tamang tao para sa posisyon. Okay. So kami, we just let it Kasi ano yung alternative? Di ba papalitan si BBM, Nino, ni Sara Duterte? Never mind. Malapit nang matapos yung mama, patapusin na natin. But again, tingnan nyo yung ginagawa nila. They are reframing again para lang pasabi na ang lupit-lupit ni Digong. Tandaan nyo, si BBM, pinadala niya sa dahig yang si Tatay Digong nyo. For a weak leader, that is a very strong move. Real talk lang. Tuloy. Bukod pa dyan, PRD never made a secret of the fact that he didn't even like BBM. Kaya nga ang nangyari, intermediary, 'di ba? Merong good cop, may bad cop. Ang good cop si Bongo, ang bad cop si Digong na sinisiraan si BBM in public, 'di ba? Siya yung nagsabi ng weak leader, 'di ba? Tandaan natin 'yan. Weak leader kaso kinain niya lahat ng sinabi niya, pinalamon. O dun ka sa ICC, walang uwi. Uuwing nakagarapon. That's the real deal mga lods. Huwag nating kakalimutan yung mga nangyari dito. 'Di ba? So he overplayed the hand. Kung sinabi nila, sige Marcos, anuin kita. Ikaw na bahala sa amin in the future. If they actually just parang pinagbigyan nila si Marcos na ayusin, na kumbaga tinulungan nilang maka alpas sa 2028. Baka maging sila pa rin ang strong ngayon, 'di ba? Kasi hindi, they want everything Tapos ayan pa, nakitaan nila ng buta si Sara Duterte sa confidential funds, di yari, 'di ba? Tapos ano yung mga pinagagawa ni Sara Duterte? Pinagmumura niya si Marcos, di naman siya inaano pala. O tuloy. Or at least, parang walang bilib. Kasi kung matatandaan ninyo, Kita mo yung niya, insinuations niya. Abogado yan, no, di ba? there was talk before. People were pushing for BBM to become Secretary of Agriculture in the Duterte administration. Kaso? But in the end, not for PRD. Okay, so ibig sabihin pala, may history si PRRD na tinatapon niya si Marcos. Ngayon, binalikan lang pala siya. Actually, kita nyo kung walang maisog rally, kung walang bangag, kung walang mga paninira, kung walang destabilization plot, kung walang mga ganyan, wala sana tayo dito sa kaguluhan ng Marcos Duterte. If only nagparaya sila, talo ka, siya na yung presidente, pinagbigyan nyo na sana. O ngayon, ngayon, nasa existential battle na kasi ang Marcos Duterte ngayon. I am here just to watch. Ako, in my opinion, hindi opinion Ako, ang gusto ko, as an influencer, gusto kong matapos itong rehimen na to ng ayos. And kung, syempre, sisingilin ko lang si Pangulong Marcos pag malapit nang matapos yung kanyang termino. So sana pagdating bago mag 2027 mapakulong na lahat ng dapat mapakulong. Yun yung tama Tuloy na natin tong si Atty. Trixie. So ang totoo niyan is if the conditions were so large and so extreme, this was really PRD's way of saying no. Actually, good cop, bad cop nga yung nangyari di ba? Kasi the fact nakakampi niya si Sara Duterte, meaning may horse trading nang nangyari. 'Di ba? Kumbaga pumayag ang Duterte family na ipares kay BBM, si BBM kay Sara, 'di ba? Wala mang basbas from the inside, meaning to say walang basbas from him na publicly, pero privately meron yan. Mas totoo, mas kapani-paniwala yun Alam nyo kung bakit? Kasi nabuo yung unity team. And titignan mo yung circumstances along the way, bukod sa yung unity team ay nanalo din yung
Si Gloria Arroyo, inupong House Speaker. Tapos si Alan Cayetano nga, dinig-dinig ko, baka maging majority leader pa yon. So, talagang nangyari. Ang hindi lang binigay yung actually, ang gusto ni Sara Duterte, and you can research this, is maging defense secretary. Yung ano ni Gibo, para maging China friendly ang BBM administration. Pero put down si Marcos in fairness sa kanya, hindi niya pinagbigyan yung mga request na yun na magiging puppet government lang siya. Hindi Duterte. Yung sinasabi, yung kasi yung sinasabi nila, ang framing nila kay Marcos dito is tawag dito drama. Hindi yung drama. They want Marcos to be controlled by the Dutertes. Ganun yun. The executive secretary. So kung papayag si Marcos, sino yun? Di ba si Bongo yun? Ano ba yung trabaho ng executive secretary? Bago ka umabot sa presidente, dadaan ka muna sa executive secretary. And sinabi rin ni Sandro Marcos yun na Ralph Recto is kumbaga maganda yung naging position ngayon ni Ralph Recto because of that, di ba? So, huwag na nating ibahin ang naratibo, Attorney Trixie. You lost. Sinasabi ko nga lagi, take this L and walk away. Walk away. Siguro sa 2028, baka swertein kayo, who knows. Yun lang naman po, gaya mga lods.